asawa yata ang pinamove ninyo, ha? Okay. Sino dito alam niya, marami na siyang bundok na nailipat dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa malakas si Lord. Praise God. So we can move mountain this month. We will face our mountains in life. Dahil naniniwala po ako, kaya nating harapin lahat ng bundok natin sa buhay. At ang ating pong theme verse for this month is Matthew chapter 17 verse 20. Sabi doon kahit daw katulad daw po ng small mustard ang ating faith, pwede daw nating utusan ang bundok na lumipat doon. And Pastor Alinda, sinabi niya last Sunday, the mountains in Hebrew expressions all about our obstacles and trials in life. In-identify niya kung ano ang mga mountains sa buhay ng tao. At ang isa pong sinabi niya doon, financial hardship, ano daw po? Struggle in life, ano pa po? Fear, ano pa po? Sickness, ang daming mountains, no? I don't know kung ano pa pong bundok ang dinadaanan mo ngayon, pero gusto kong sabihin sa iyo, you can move mountains. Sino dito mountain mover na siya? Taas ang kamay, mountain mover na siya. Amen? Alam ko pong kaya na natin dahil tayo yung mga mountain mover na ngayon. So because we are a mountain mover na, we need to face all the mountains. And we will identify it at haharapin na natin lahat ng bundok natin sa buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta ka naman? Ano pong sabi? Pwede mo na sabihin, because you are mountain mover, pwede mong sabihin ngayon sa sarili mo, hindi na ako takot. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako takot. Ulitin mo, hindi ako takot. Parang naman yung boses ay parang takot na takot. Ulitin mo nga, hindi ako takot. Taas ang kamay, walang takot dito. Wow, ang dami dito. Bakit nung umaga walang tumaas? Matatapang yata ang mga tao dito. Sino mga takusa dito? Ayan. Takot. Hindi ako takot. We will face our mountains of fear. Lahat ng ating takot, no? Marami pong taong nabubuhay sa takot. Okay? At ano ba yung mga takot? Takot sa kinabukasan. Takot sa future. Let's identify and let's enumerate yung mga bagay na kinatatakutan natin. Una po, marami tayong natatakot tayo sa buhay. Una po, takot sa kinabukasan. Ano na mangyayari sa future ko? Ano na ang mangyayari kapag ganito ang nangyari sa akin? Ano ang mangyayari sa present ko? Sa future ko? Takot sa kabiguan. Sino po ditong nabigo na? At takot ng mabigo. Amen? Maaring ito yung takot na meron sa puso mo. O meron naman dito takot sa sakit at karamdaman o sa sakit. Takot ka. Okay? Isa po ito sa meron tayo na kinatatakot, sakit at karamdaman. Di ba? No, sumakit lang ang ulo. May aneurysm na yata ako. Diba? Yung pala madami lang uban. Medyo makati na. Diba? Sumakit yung tagiliran. Wala na yata akong kidney. Diba? Hello? Na-experience niyo yun? Diba? Sumasakit ang dibdib. Takihin na yata ako. Acid reflux lang pala. May kausap po ako. Amen. Wala na akong pera. Yun, takot na takot. Okay? What else? Takot sa tao. Yan, takot sa tao. Lagi na lang paghaharap sa tao, ikaw na. Takot sa tao. Kaya minsan yung mga taong takot sa tao, walang pera. Dahil ang pera ay may tao. Amen? Taas ang kamay kung tao may takot ka sa tao. Kaya mahirap pagkapera ang taong takot sa tao. Bakit? Ang pera ay may tao. Ay, walang tumawa. Okay, ang pera may tao, okay? What else? Takot tayo sa opinion ng ibang tao. Yung suggestion, yung advice, takot tayo. I don't know ha, pero gusto kong enumerate. Kung ikaw yun, gusto ko lang enumerate. Minsan takot tayo sa opinion ng tao, kaya minsan ayaw natin humingi ng advice, ayaw nating marinig yung ibang suggestion ng iba. Bakit? Minsan takot tayo sa opinion ng iba. Amen. What else? Takot tayong mawalan.
Lahat ng klase ng uri ng paano mawawala. Mawalan ng mahal sa buhay, mawalan ng pera, o taas ang kamay. Talong napakayaman dito. Tayo lang dalawang nagkakaintindihan. Amen kat para, yan. Takot mawala ng pera, mawala ng mahal sa buhay. Takot ka sa maraming bagay na mawawala sa'yo. Pero hindi mo alam lahat nga talaga dito sa mundo'y temporary lang. Amen? Hindi mo kayang kontrolin yon. Tama po ba? At minsan takot kang mawalan. Okay? Ulitin mo nga sa katabi mo, hindi ako takot. Ulitin mo, hindi ako takot. Ito pong pinakamatindi. Takot tayo mamatay. Taas ang kamay, takot mamatay. Oh, marami pa rin. Yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako takot. Amen? Lalo na po sa nangyayari ngayon, no? Lalo na sa nangyayari ngayon sa mundo. Last year, puro lindol. Ngayon, puro bomba. At pag nagano ka pa ng Facebook o Reels, di ba? O parang tatakbuhan ng mga tao. Yun po yan, no? Medyo fake news na po yun. Inilalagay na po tayo ng takot doon. Amen? Kasi po meron kaming family sa Qatar, hindi naman ganun ka-worst. Hello? Safe naman sila doon. Amen po ba? Ang dami nating takot. Hindi ko po alam kung sa mga sinabi kayo, wala dito yung takot ka. Pero alam ko po, kung dumadaan ka ngayon, now we will be a mountain mover. We can move mountains of fear. Sino pong excited dito na hindi siya matakot sa kung anong meron siya dahil alam niya, kaya niyang i-remove lahat ng takot sa buhay niya. Alam niyo po bilang anak ng Diyos, may dahilan para tayo sabihin na hindi tayo takot. Bakit? Anak ka ng Diyos. Amen? May-ari ng lahat ng bagay. So ang takot po ay natural na emosyon na pwede mo maramdaman. Pero dapat ang takot ang hindi magdidikta sa'yo sa iyong pananampalataya. It's natural to experience yung fear. Pero dapat yung fear na yan ang hindi magdikta ng iyong pananampalataya. Kasi pag ang fear ay nasa taas at ang faith mo'y na ito lang, iwawash out ng takot lahat ng pananampalataya mo. Pero kapag ang faith ay nasa taas, iwawash out niya lahat ng fear sa puso mo. So ano ba ang takot? So mga takot po yung minsan humahad lang sa ating pananampalataya. Tama. Tama. Lord, bigyan mo po ako ng bigas ngayong araw na to. Naku, hindi dumating. Mamayang hapon, Lord, bigas po. Diba, nung gabi na, Lord, kahit puto na lang. Diba? Kasi yung faith mo. Diba? Natatakot ka na kasi magagabi na, wala ka nang makakain. Diba? Lord, bigyan mo po ako mapapangasawa, mayaman, madaling mamatay. Lord, mayaman, born again. Diba? Nung tumatanda ka na, Lord, basta tao. Diba? Basta tao, Lord. Diba? Ang takot minsan ay humahad lang sa ating faith. Andyan na yung inihanda ng Diyos, but because you are takot, humahad lang sa faith natin. Sabihin muli sa katabi mo para maramdaman niya, hindi ako takot. Ayan. Medyo kalampagin mo at baka mamay makatulog ay. What else? Alam niyo po ang takot, minsan nagpapahina ng loob. Tama? Tama? Yung kagaling-galing mo namang sumayaw, ay dahil mahina ang loob mo. Diba? Diba? Mag-showdown kayo ni Erwin. Ay, magaling ka naman, hindi mo naman, dahil mahina ang loob mo, hindi mo mailabas kung ano ang galing mo. Bakit? Mahina ang loob. Pag takot, humihina ang loob natin. Marami kang capability, marami kang kapasidad na gawin, pero dahil takot ka, nahina ang loob. Amen? What else? Ito pong malala, nagpapahinto sa ating paglilingkod. Ibinabox tayo ng takot, para hindi tayo makapaglingkod. Hindi natin magawa ang pinagagawa ng Diyos because of that fear. Amen? Pero sabi ng Isaiah 41 verse 10, alam niyo po ba, itong verse na ito, ay wala tayong itatapon ng mga words. Babasahin ko ha, sabi, ako'y isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako'y iyong Diyos. Tingnan niyo po bawat word. Wala kang itatapon dito. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita. Tutulungan. Iingatan, ililigtas. Gawin niyo po itong verse sa buhay.
Bakit? Pag binasa mo ito'y kabuuan na sinasabi ng Diyos, andyan siya na nasayo't kasama mo. Hello? Isipin niyo po, sabi niya, huwag kang matakot, pero bago ka na sinabi yon, ako'y nasa iyo. Amen. Amen. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan kita, ililigtas. Sabi mo sa katabi mo, saan ka pa? Amen. Amen. Grabe po. Alam niyo po, hindi po sinabi ng Diyos na walang problema tayong dadaanan. Tama po ba? Hindi sinabi ng Diyos na wala kang dadaan ng negativity sa buhay. Pero ito ang sinasabi niya sa iyo. Pero sasama siya sa iyo. Hindi niya sinabing walang problema ang isang tao kapag nawala ang takot. Pero itong sinasabi ng Diyos, siya'y sasayo, sasamahan ka niya. Kaya yung takot, aalisin mo talaga sa puso. Bakit? The sovereign God ang kasama mo palagi. May-ari ng langit at lupa. Amen? May-ari ng lahat. So ang presensya ng Diyos, ang ating seguridad, security natin. Amen po ba? Ang presence, ang pagsama ng Diyos, ang ating security. Kaya wala kang pwedeng ikatakot. Bakit? Ang seguridad ng iyong meron ka sa buhay mo ay ang pagsama ng Diyos. Taas mong kamay, ramdam niya ang pagsama ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, secured ka. Amen? Isang batang, sino po ditong naranasan niya na pong iwanan sa dilim nung bata siya? Ay wala. Diba? Nakakatakot kaya, tama po ba? Iyak ka ng iyak. Ako po'y naka-experience noon. Ako pa naman po, kahit po ako'y natutulog, kailangan meron siyang kaunting light. Nasusuffocate po ako kapag sobrang dilim. So, bata ako, iniwanan ako, sobrang iyak na iyak akong iyak ko'y parang ako'y iniwanan ng kung sino man, at napakadilim pa. Pero nung may dumating, parang ako po kumalma. Bakit? May kasama ako. Amen? Amen po ba? Tandaan niyo po, pag dumating si Lord, hindi sinabing aalisin ka sa dilim at walang dilim. Pero tatandaan mo, kahit nasa dilim ka, alam mong sasamahan ka niya. Amen. Na kahit naroon ka sa takot na meron ka, alam mong may sasama sa buhay mo. Amen? Ganyan po ang Diyos. So ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi pagkakaroon ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Yung takot mong meron ka, ibig sabihin may Diyos ka, kaya tumatapang ka. Amen. Ano ba po sabi sa awit 27 verse 1? Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Sino daw po ang Diyos? Siya daw po ay liwanag. Siya ay kaligtasan. Kanino ako matatakot? I tell you, pag naroon ka sa light, andun ka sa Savior, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Secured ka sa kung anong sitwasyon ang meron ka. Kaya hindi ka dapat natatakot at hindi ka takot dahil alam mo, the light is in you. Amen? The Savior is in you. Amen? Napakarami nating ibinibigay ang mundong takot eh. Pero ang sinasabi ng Diyos, siya ang light mo, siya pa ang Savior mo. Amen? So ang takot ay parang kadiliman. Pero ang Diyos ay siyang nagpapaliwanag sa atin at nagsasabing, kaya niya na ikaw ay tulungan. Tama po ba? So kapag alam mo kung sino ang Diyos mo, hindi ka basta matatakot. Kapag alam mo ang Diyos mo, hindi ka matatakot. Naranasan niyo mawala ng pera? Naranasan niyo na pong magkasakit? Naranasan niyo na walang-wala na, as in wala. Wala nakakaintindi sa'yo. Naranasan nyo na ho yun. Yung parang aalis ka na ng bahay, parang wala na. Takot ka rin sabihin sa ibang tao yung kahinaan mo. Takot kang pwede kang i-judge kung sino ka. Ang dami mong takot. Amen po ba? Ayaw mo na magsalita sa iba. Bakit? Baka takot ka na rin kung anong isusumbat sa'yo. But I tell you, sabi ng Lord, kung alam mo kung sino ang Diyos mo, hindi ka basta matatakot. Tanong,
Kilala mo ba ang Diyos mo? Your God is your light and your Savior. Amen? Kaya pag alam mo at kilala mo ang Diyos mo, wala kang katatakutan. Amen? Siguro naman ang isa lang namang may takot sa inyo, takot din ho kayo. Ako'y takot eh. Alam niyo kung ano saan lang ako takot? Itanong niyo sa akin kung saan ako takot. Dati, sa salamin. Oo, kayo ba? Ay parang ako lang pala. Takot ho ako sa salamin nung una. Pero napatunayan ko habang tinititigan ko sila, hindi ako takot. So tinatry ko, oh, pretty. Hello? Eh, ano pa simple naman pastora ng takot mo? Ay, di try nyo. Talagang, ay nako, hindi nyo nakikita ang itsura ko. Talagang, nako, ayoko nang balikan. Grabe. At yun ang kinatatakot ko. Kaya nga ayoko sumakay sa jeep nung unang panahon, sa saunahan. Bakit? May salamin na din, may salamin pa din eh. Di ba? Ay, hindi na kayo nakasakay sa jeep kasi Egypt na. Di ba? Sino nakasakay dito sa jeep? Doon sa unahan, di ba dito yung may salamin? Sa side, dito may salamin din. Kaya ayoko sumakay sa unahan. Sasabihin pa ng driver, dito ka miss. Ayoko. Kahit pa wala akong katabi, ayaw ko. Bakit? Takot ako sa salamin. Amen? Hinarap ko yon. Kaya, sinabi ko noon, salamin. Itanong sabihin sa akin, sino ang mas maganda sa amin? O ba? Ngayon po, lahat ng aking gamit may salamin. Oh, bahala kayo. Bakit? Pag hindi mo kasi hinarap ang takot mo, paglalaruan ka niyan. Ililimitahan niya ang kakayanan mo. Tama po ba? Alam niyo po kung ako po yung nalimitahan noong time, hindi niyo po ako pastor ngayon. Hindi niyo po ako pastor ngayon. Baka po ako'y may 10 anak na bitbit at kung saan lang ako naroon. Bakit? Kasi yun ang pinaka-worst sa buhay ko, ang matakot sa kung anong pagkatao ko. Takot akong sumama sa magaganda kasi siyempre ma-identify. Yeah. Dami kong takot dun lang sa appearance na yon. Pero ako'y binuhay noon para limitahan ang kakayanan ko. Kaya alam niyo po itong teaching na ito, hindi na ako takot. Hindi ako takot. Kaya hindi ko alam ang mountains na meron ka, mountains of fear sa buhay mo. But I tell you, sinabi ni Pastor Alinta, you're a mountains mover. Harapin mo yan, yung takot na yan. May kausap po ako. Kapag pumasok ang liwanag ng Diyos, ang takot ay mawawala. So tingnan ko po, nasabi ko na po bakit hindi ka matatakot. Nasa iyo si Lord eh, the light and the Savior is in you. So tanong, bakit hindi ka takot? Dito po ako papunta. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Basahin po natin 1, 2, 3, go. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Napakalinaw na sinabi sa Bible, sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, na hindi ang Diyos nagbigay ng takot. Even though inalaw ng Diyos ang takot. Ano sabi ni Pastor Alinda? Even the struggles, the mountains that we have, ay gagamitin ni Satanas para ikaw ay i-tear down. Pero itong mountains na ito, kay Lord, gagamitin niya para ano daw? Para ikaw i-build you up. Amen? At ang sabi dito, hindi ang Diyos nagbibigay ng takot. Kaya tanong mo sa katabi mo, saan galing yan? Amen? Ito yung binigay ng Diyos, kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ano yung tatlo na bakit hindi ka takot? Una ho, dahil higit ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit hindi tayo takot? Because we have faith. And that faith, nagbibigay sa atin ng ano? Nagsasabi ng ang binigay ng Diyos ay hindi takot, kundi kapangyarihan niya. Kapag ikaw ay punong-puno ng pananampalataya, nagiging powerful ka. Bakit? Yung mga imposible, yung mga bagay na hindi pa nakikita, pinaniniwalaan mong mangyayari. Tama po ba? So nagiging powerful ka. Bakit? Wala pa pero naniniwala ka, parating na. Amen? Struggle ka pa pero sinasabi mo magtatagumpay ka na. Bakit?
There is power coming from the Lord. Amen? Amen po ba? Yun po ang unang binigay ng Diyos, power. Sabi natin, power! Ay, guys. Oo, guys, walang power, guys. Ulitin natin, 1, 2, 3, go! Laksi-laksi pa, 1, 2, 3, go! Yun! Diyos ko po, talagang kung ako lang si Lord, hindi kayo mabibigyan ng kapangyarihan. Amen? Power! Ang una pong ibinigay ng Diyos, bakit hindi ka dapat matakot at hindi ka takot? Kapangyarihan. Amen? Kahit nga daw, pag makatapa ka ng ahas hindi ka maaano. Ang daming power na ibinigay ng Lord sa atin. Ano pong sabi doon? Hindi espiritu ng takot, sabi doon sa verse natin binasa, kundi kapangyarihan. At alam niyo po, ang kapangyarihan ay galing sa Diyos. O taas ang kamay, may Diyos. So may power ka. Sabi mo sa katabi mo, may power ako. Amen. Kaya hindi ka takot. Bakit? You have power. Alang kapangyarihan po ay nakakatulong ito at malaki ang tulong po sa atin para mapagtagumpayan po ang ating mga kasalanan. If the power is in us, the power of sin, ito'y kakansilan ng Panginoon. Hindi magyayari o hindi magkakaroon ng puwang ang kasalanan sa buhay mo because the power of God is in you. Amen? Tama po ba? Kapag nasa iyo ang power ni Lord, kaya mo magpatotoo sa iba kung sino ang Diyos. Hindi ka takot na malaman ng iba na born again ka. Amen? Sino po dito alam siyang born again? Saan ka pupunta? Doon. Saan? Doon. Saan nga? Doon. Saan nga? Doon. Hindi ka takot sabihin ko sino ka. Amen po ba? Hindi ka takot na ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay anak ng Diyos. Naku, nung bata po ako, ganun po kami. Dahil alam po namin, hindi kami papayagan ng magulang namin. Kaya napakapalad ho nyo kung pinapayagan kayo ng magulang nyo. Say it and testify it. Nung bata po ako, hindi kami basta pinapayagan dahil lalo na pag kami po'y maraming trabaho. Kailangan mo namin tapusin lahat ng gagawin namin bago kami payagan. Pero minsan nagsisinungaling pa kayo. Saan pupunta? Doon ho. Wala kami sinasabi. Saan? Doon ho. Oh. Yung Bible namin nakalagay sa bag. Hindi namin pinapakita. Pero if you have power, hindi ka takot. Dahil gusto mong ipakilala si Kristo sa buhay mo. Ito pang matindi, pang may power ka at hindi takot, grabe, lahat ng pagsubok makakayanan mo. Lahat ng pagsubok makakaya mo. Bakit? Yung power ng Lord, hindi siya limitado. But the power of God is so unlimited para mapagtagumpay mo lahat ng pagsubok. Sabi ng Panginoon, di ba, walang pagsubok na hindi mo kaya. Kaya hindi ka takot na dumaan ka man sa pagsubok. Amen? Ano yung kanta? Dumaan man ako sa ilog, di ako. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Try nyo. Di ba? Bakit? There is power. Sabi natin power. Si Joshua, pag nabasa niyo po ang Joshua and Deuteronomy, grabe po ang encouragement ni Lord kay Joshua. Bakit po? Siyempre naman ang takot ni Joshua, ang papalitan niya ay general, si Moses, na siyang ginamit ng Diyos para maka-exit ang mga Israelites sa Ehipto. At siya ang papalitan ng Panginoon. Siya ang papalit kay Moses. Pag nabasa niyo po ang Joshua and Deuteronomy, laging sinasabi dong, huwag kang matatakot, sasamahan kita. Huwag kang matatakot, sasamahan kita, pangungunahan kita. Ini-encourage ng Lord si Joshua to be a effectively leader para sa mga Israel. At doon po nagmula ang pananampalataya ni Joshua sa Panginoon. Yung tapang na ibinigay sa kanya dahil siya po ay mayroong pananampalataya. From 32 na laban, isa lang ang defeat. Hello. Bakit? Yung power Ano pong sabi sa Joshua 1:9? Basahin natin. Sabi po niya kay Joshua, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka. Sabi mo nga sa katabi mo, magpakatatag ka. Sabi mo pa ito, lakasan mo ang iyong loob. Amen? Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Sabi po kay Joshua, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay kasama mo kahit saan ka magpunta.
Kahit saan ka daw magpunta, sasamahan ka ng Diyos. Alam niyo po bang ipinangako ng Panginoon kay Joshua ito? Kaya po si Joshua ang nakarating. Amen. Sino gustong marating ang pinapangarap niya sa buhay? Amen. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos at hindi ang takot. Amen. Sa totoo lang po, ang dami pong versikulo, ang dami pong verse sa Biblia na nagsasabing binigyan ka ng kapangyarihan. Matthew chapter 28:18. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Saan daw po? Saan daw po? Sa langit at? O tanong, nasan ba ang problema? Nasaan? Nasaan? Nasa lupa. Saan daw ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan? Sa langit at saan? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Amen. Bakit? Heaven and earth, ibinigay ng Diyos ang power. So if you have fear, if you have mountains of fear in your life, the fear sa earth, kayang mawala dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? So mas malakas po ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga pangamba natin. Tama po ba? Bakit? There is power. Hindi takot ang binigay ng Panginoon. Ito pa po ang matindig. Acts chapter 1 verse 8. Balikan ko po yung Matthew 28:18. Tingnan niyo po. Gusto ko lang balikan. Ibinigay na. Past tense. Guys. J1 Lokban. Ibinigay na. You need to exercise it. You need to work out your power na ibinigay ng Diyos. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, ibinigay na. Pag sinabing ibinigay na, nasa iyo na. Gamitin mo. Amen. Tayo niyo po si Darna. Pag may pagsubok at may laban, Darna! Tuwa yung mga bata. Diba? Dapat ganun tayo. Amen? There's power. There's a word. Huwag naman pag may pagsubok. Oh, tinan mo itong salitang ito. Wala. You need to confess and declare it. Amen? Amen po ba? Sabi dito sa Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap na kapangyarihan ng pagbaba na sa inyo ng Espiritu Santo. At magiging saksi ka ng Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Isipin niyo po, bukod sa naibigay na, tatanggap ka pa. Ulitin ko po, bukod sa may ibinigay na, tatanggap ka pa. Ibig sabihin, walang putol ang kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos. Kaya bakit ka matatakot? The power is in you. Amen? Huwag umasa po sa sariling lakas, nauubos yan. Huwag tayong umasa sa ating sa sariling kakayanan. Umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At naniniwala po ako, lahat ng takot na hinaharap mo ngayon, mapagtatagumpayan mo. Amen? Ano pong sabi sa awit 56 verse 3, sabi po ni David, kapag ako'y natatakot, ang aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak ang pag-asa ko at tiwala. Ganon ang gawin natin. Pag nakakaramdam tayo ng takot, sa Diyos natin inilalagak at umaasa tayo at nagtitiwala. Sa halip, alam niyo po lagi ko sinasabi, sa halip na ikaw ay nagmomormor, sa iyong dinadaan ng pagsubok o takot, pareho lang naman din ang ginagamit at bibig. Sa halip na magmurmur ay manalangin ka at magdeklara. Tama po. Tama po. Ano po sabi ni David sa 4 ng 56? Pangako niya'y binitaway, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo umaasa, nananalig ako. O Diyos, sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Bakit? Nakita po natin kung ano ang definasyon, kung sino ang Diyos sa buhay ni David. Kaya kailanman po yung takot, hindi niya hinayaang manatili. Amen? Amen po ba? Una po, bakit hindi ka takot? Nasa iyo na yung power. Amen?
Sabi mo nga sa katabi mo, power. Amen. Sige nga, tapikin mo yung katabi mo para maramdaman niya yung power mo. Power, ha? Para mabinabatukan mo, power. Ha? Amen. Next po, bakit hindi ka takot? Dahil higit ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Bakit hindi ka takot? Mas powerful po ang love kaysa fear. Amen. Sabi 2 Timothy 1:7, kundi ang kapangyarihan, hindi ang binigay ng Diyos ay takot, kundi kapangyarihan at pag-ibig. So ang pag-ibig po ay pumapalit sa takot. Tama po ba? Sino po dito? Sabi ko kanina, sino ditong nanligaw? Takot siyang manligaw kasi alam niya baka siya'y bastidin. Wala pala. Meron po ba ditong nanligaw na may asawa ay malakas ang loob niya siya'y sasagutin? Di ba? Amen? So, ang pag-ibig po'y pumapalit sa takot. Kaya pag ang tao ay mayroong takot, mas mababaw at malalim ang love, I tell you, wash out ang takot. So, ang pag-ibig po ay natuturo sa ating magpatawad. Amen? Kaya alam niyo po, pag puno-puno ka ng love, kaya mong magpatawad. Hindi ka takot magbitaw ng forgiveness. Hindi ka takot magsabi na pinatatawad kita. Bakit? Wala nangigibabaw sa'yo, hindi takot. Sabi na iba, ayokong magpatawad kasi takot na ako eh. Kasi pag pinatawad ko to, baka ako'y ulitin. Tama. So, ako lang pala Tama. Pero alam niyo po, kapag ang pag-ibig po, kapag nasa iyo't hindi takot, nagtuturo ito para magpatawad. What else? Kapag ikaw po ay may pag-ibig, nagtuturo ito para maglingkod sa iba, abutin ang iba. What else? Pag ikaw po ay may pag-ibig, ito po ay nagkakaroon ka ng malasakit sa iba. Okay? Magmamalasakit ka sa mga nawawala, sa mga nagwawala, sa mga taong nawawalan. Bakit? There is love. Amen? What else po? Magdadala ito ng unity sa atin, ng pagkakaisa. Tama po ba? Yung may dumating sa punto ng buhay mo, kailangan mo mag-mediate. Mahal mo pareho. Pero kailangan mo mamagitan. Amen? Hindi ka takot mamagitan. Bakit? Mahal mo pareho eh. Naranasan nyo na ho yun? Yung mamagitan ka, parang may magagalit sa yung isa. Pero ginawa mo because of that love. Hindi ka takot mamagitan. Hindi ka takot magkompronta, tulungan ang mga taong yun. Bakit? Dahil punong-puno ka ng pag-ibig. Amen? Ano po sabi sa 1 John 4:18? Ayan, parang pong ganyan yan kaninang umaga. Kami palakasan, yung ulan at saka yung aking boses. Sabi sa 1 John 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig. Hello. Walang kasamang takot ang pag-ibig. At pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Anong sabi dito sa next? Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot. Kaya kung hindi nakukumpleto ang love mo, yan ang i-work out mo. Amen? I-work out natin yung love para kung yang may takot ka sa puso mo, yan ay mawala at ang mangibabaw ay ang pag-ibig. Amen? Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So sa pag-ibig po ng Diyos, sa pag-ibig natin sa Diyos, magiging matapang ang puso mo. Amen. Amen. Hindi ka magiging takot harapin lahat ng fear mo sa buhay. Bakit? Nangingibabaw sa iyo ay ang pag-ibig. Ito may kwento ako. Gusto niyo ng kwento? Naku, ganito nga. Ako po nung unang panahon ay marami naman nanliligaw sa akin. Ayaw ho nilang maniwala. Mabaho ang hair ko noong unang panahon. Wala pa akong highlights noon. Di ba? Lalo kung may highlights ako noon. And, naikwento ko na ho yun sa inyo. May naliligaw ho sa akin, gabi-gabi napunta. May dalang tilapia, kung ano-anong dala. Ako naman po, nagsasabi talaga na totoo. Ako po, hindi ako matatakutin pag may naliligaw sa akin. Pag ayaw ko talaga at hindi ko gusto, ay sinasabi ko talaga. So itong lalaki,
Ay, alam nyo na, hindi ko gusto. Ay, ang arte. So, gabi-gabi napunta siya, may dalang tilapia, may dalang kung ano. Di syempre, alam mo naman babae, pag dumating ng gayong gabi at may dalang kung ano, ay alam mo, naliligaw, tama, boys. Anong meron kayo? Ba't kayo napunta doon? Ba't kayo napunta doon? Diba? So, alam niyo po, yung last na punta niya, ay sinabihan ko na siya. Sabi ko, bro, pasensya ka na ha, at kapatid lang ang turing ko sa iyo. Sinabi ko, hindi naman nagtanong. Ako na nagsabi, bro, pasensya ka na. Kapatid lang ang turing ko sa iyo. Alam niyo po, sabi sa akin, sino may sabi na liligaw ako sa iyo? Ay, naku. Yan, mahirap din pala ang matapang. Napahiya ako. Sino may sabing nanliligaw ako sa iyo? Kaya hayaan pastor na aray. Feeling mong maganda ka. Kasi nga po, ayaw ko nang mapatagal. Baka ma-develop. So sinabi ko na, ay hindi naman nagtanong, inunahan ko. Aba, sabi sa akin daw, sino ba may sabing naliligaw ako? Sa klase pa lang iyon, ay hindi siya naliligaw. Ito na yung kwento, ha? Nung Tuesday, may national meeting doon sa Batangas. Taga J1 Kalakaya tayong pumunta sa akin na senior pastor. Sabi niya, Reb, kilala mo ba si... hi. Kilala mo ba si Ricky Husi? Opo. Ay, umattend siya sa church doon sa J1 Kalaka. Ay, opo. Ay, sabi ko, nanligaw daw siya sa iyo. Kita mo yan. Yung lang po ako kumalma at pumayapa. Parang guilty ako sa pagkakasabi ko. Tapos malaman-lamanan ko na pinagmamalaki niya. Bakit? I'm pretty today. Sabi sa akin ng isang pastor ay umattend sa church. Kilala ka? Ay, opo, kilala ko po. Hindi po ako nagbabanggit na siya'y nanligaw. Sabi yun ay nanligaw daw po sa inyo. Ngayon ko na-realize, at ngayon ko lang naintindihan, pumayapa po ako. Sa aking dinaanan, sa tagal pong ako'y napahiya sa kanya. Nung Tuesday lang po ako pumayapa, na tama pala ang aking hinala. Hello! Kaya po sabi ni Rebecca sa akin, tingnan mo kayo na Oo nga, hallelujah. Ako po'y tawan-tawa, ako po'y nakapila sa pagkain, ako'y tumawa ng tumawa. Ngayon po'y hindi ko ina-add. Nakita ko'y kino-confirm, pasensya ka na bro. Ina-add niya ako. Ay, may asawa na naman po siya. Ako'y, sabi ko sa Panginoon, mahirap din naman pala ang matapang. Yung wala namang sinasabi, agar-agar ka naman. Pero, tingnan naman, totoo nga. Yun lang. Okay. So, bakit ibig sabihin, ang pag-ibig po ay nagiging matapang ang puso natin. Tama po ba? Ang takot ay kadalasang konektado po ng pag-aalala. Ang takot minsan ay nagbibigay sa atin para man-judge tayo. Tama. Judge tayo ng judge pero takot ka naman. Kaya ka ng judge dahil takot ka. Amen? Minsan po, dahil sa kawalan ng katiyakan. Ngunit, kung alam mong mahal ka ng Diyos, meron kang kapayapaan. Amen. Para pong estudyante lang yan Kapag nag-e-exam ka at alam mong mahal ka ng magulang mo, kahit anong mangyaring resulta, kalmado ka. Amen? Amen po ba? Alam nyo, pag alam mong mahal ka ng Diyos, nawawala ang kapangyarihan ng takot. Amen. Amen po ba? Nawawala yung kapangyarihan ng takot. And natutuwa din po ako, grabe yung love na binigay sa akin, yung power, no? Nung nasa national meeting po kami, meron po nangyaring taniman na naman. Dahil ang J1 Santa Teresita po ay nangailangan ng bubong na budget. So naunahan na naman ako, dapat ako magsasabi na, Bishop, ano nga po, magbububong na rin po kami. Naunahan po ako ng J1 Santa Teresita. Kailangan nila ng 235,000. Magkano? Napakayaman po ng JE1. Bakit? For that day, wala pang 1 hour, yung 235,000 nalikom.
naging 255,000 pa. Ito po, kasi nga po itong ating budget, nabanggit sa akin ni Ate Eva na medyo itong February, talagang, ngayon po nagsisimula na po ang ating building, talaga lagi, ayan na naman, malapit na ang milyones, marirelease na ang milyones. At bilang pastor ay hindi mo maiwasan, tama po ba? Pag tumatawag na si Kuya Manny, hindi ko na maintindihan eh. And, nung naroon po ako sa Batangas, talaga po ang church natin lagi nagtatanim sa lahat po ng mga pledges. Nung time na yun, ayaw ko pong, pinipilit ko wag magtanim. Kasi nga po medyo nangangailangan din po tayo. So we keep our budget for our church building, no? Ay, malapit na pong matapos si Bishop. So grabe yung aking pong desire na makapagtanim, pero talaga pinipilit ko dahil nga hindi pwede. Pero alam po, sabi ng Lord sa akin, Lord, di po pwedeng magbigay. Kasi po, nag-iipon po kami, kailangan din namin ng bubong. Amen? Alam niyo po ba nung time na yun, sabi ng Lord sa akin magtanim ka. Ay, Lord, wala, ano po, ang pera po ng church, ganito na lang. Sabi ng Lord sa akin, hindi galing sa church ang pera, galing sa iyo. Lalo po ako natakot. Ang pera ko na lang po nung time na 2,000 pesos. I have 2,000 pesos. Matatapos na po yung parang bidding, nagbigayan na lahat. Alam niyo po ba, hindi ko na kaya. Sabi ng Lord sa akin, huwag kang magbigay galing sa church, galing sa pocket mo. Talagang hindi ko na po kinaya. Sige Lord, ibibigay ko po ito. Pero ako po ba ay merong desire na talagang, Lord, itong 2,000 ito itanim ko para sa church building. Alam niyo po ba, grabe po ang ginawa ng Panginoon. Yung takot ko, hinarap ko. Because I love this church. I love this family na maraming magtanim para sa church building. Alam niyo po ba, tatayo na po ako habang hindi ko pa naiibigay. May nagtanim po sa akin ng 20,000 para sa church building. May nagbigay ng 20,000 pesos. Pero mo 10% lang yung binigay ko. Ang bumalik, 20K. Palakpakan po natin ang Lord. At kung anong eksaktong panalangin ko na, Lord, pag nagtanim ako, that's my personal, you will bless this church, our building. Isipin niyo po, hindi ko pa naiabot doon sa unahan. May nagsabi po, magtatanim po ang church ng 20,000. Aba, si ate, takbong-takbo na agad. Bigay ko agad yung 2K. Amen? Amazing si Lord. I tell you, huwag kang matakot. Kapag mahal mo ang Diyos, hindi ka takot sa kung anong bagay na hihingin niya para sa iyo. Bakit? Pag naman siya ay nagbalik, ibang klase. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pag-ibig po'y pumapalit sa takot. At lagi niyo pong tatandaan, ang takot ay kadalasan, nawawalan tayo, nagkakaroon tayo ng pag-aalala sa lahat ng maraming bagay. Kaya pag alam mong mahal ka ng Diyos, may kapayapaan ka. Hindi ka matatakot dahil mas dakila ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa anumang kinatatakot mo. Tandaan niyo po si Queen Esther. Si Queen Esther nung time na yon ay napili bilang hari, bilang reyna. Pero nung time pong yun, kailangan mabitay si Mordecai. Nung time pong yun, kapag hindi pinatatawag ng hari ang isang reyna o sino man, pwedeng mamatay. Pero kailangan niyang iligtas. Grabe yung pag-ibig ni Esther para kay Mordecai. Alam niyo pong ginawa niya? Sabi sa mga Hudyo, sabi po doon sa Esther chapter 4 verse 16, sabi niya, lahat kayo mag-ayuno. Pati kami mag-aayuno dito. Dahil haharap ako sa hari. Kahit ito'y labag sa batas, sabi niya po doon. At alam niyo po, sabi niya sa huli, at kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Grabe yung love ni Esther sa mga Hudyo at kay Mordecai. Nahaharap niya sa hari kahit hindi siya tinatawag. Bakit? Yung love niya, nawala ang takot, hinarap niya. Anong sabi niya sa ibang bersyon? Mamatay na kung mamatay. Grabe po ang ginawa ng Panginoon for that facing the fear ni Esther nung time na yon. Ibinaba ng hari ang scepter at sinabi, ano man ang hiling mo'y ipagkakaloob ko. Pero sa tradisyon at batas ng tao, hindi pwedeng
pumunta, humarap ang reyna at sino man pag hindi pinatatawag. Pero bakit? Because of that love, yung fear na wala, pero nagtagumpay. Amen. Ulitin ko po, hindi tayo matatakot dahil mas dakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Mas dakila ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa anumang takot. Last po, bakit hindi ka takot? Una, dahil mas higit ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, dahil higit ang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, dahil higit ang payapang isip ang ibinigay ng Diyos. Alam niyo po, kalimitan ngayon, ang problema ng tao ay kawalan ng kapayapaan sa isip. Minsan yung sound mind, sobrang hirap nang makuha. Sobrang kahirap na mawala sa isang tao ngayon. But today, I want you to face that mountains of fears. Ang sabi ng Diyos, binigyan kanya ng pagpipigil sa sarili, discipline, sound mind. Alam niyo po, ang pagpipigil sa sarili, ito'y payapang isip, disiplina sa sarili, pagkokontrol sa emosyon. Ano pa po? May malinaw kang pag-iisip. Amen? Karunungan sa pagpapasya. Ito po yung pagpipigil sa sarili. At ang gusto sabihin ng Diyos sa iyo ngayon, bakit hindi ka dapat takot? Dahil binigyan ka ng Diyos ng payapang isip. Alam mo yung lahat ng tao ay problemato ko na. Ang ibang lahat ng tao ay aligagana, pero kalma ka pa. Sabi mo sa katabi mo, kalma ka lang. Ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, kalma ka lang. Amen? Alam mo, grabe po yung kalma ko. Nung pong nagtanim ako nung time na yon, kumalma po ako sa Panginoon. Every time na may nagtatrabaho po doon, sabi ko, Lord, you will provide it. Bakit? Napatunayan mo na nung Tuesday po, talagang ako po'y amazed sa Panginoon. Pinakalma ng Diyos ang puso ko. After no, sabi ko, truly, kapag ikaw ay may ginagawa sa Panginoon, pumapayapa yung isip mo. Tama po ba? At ano po sabi po ni Job? Napakakalma po ni Job pag nabasa ho ninyo. Ang ganda-ganda ng verse na nabasa ko sa Job 1:21. Ano sabi niya? Ang dami niyang problema. Diba? Pero bago mangyari yung mga problema, anong sabi niya sa chapter 1 ng 21? Bago lahat ng mga problema, sabi ni Satanas kay Lord, o sige, try ko ganito, o sige, huwag mo lang papatayin. Pero bago mangyari itong sabi po ni Job, napakatindi po ng kanyang payapang isip. Kaya nung dumating sa puntong siya po dumadaan sa pagsubok, alam niya ang kanyang lugar, alam niya ang kanyang posisyon. Bakit sabi niya dito? Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala, mamamatay din akong walang dala. Napakapayapa niya. Amen? Alam niya sa sarili niya, nabigay lahat ng Diyos yun at kung kukunin may okay lang. Kaya si Job hindi takot na mawalan. Amen? Ano pong sabi doon ang Panginoon ang nagbigay ng mayroon akong, lang lahat ng mayroon ako. At ang Panginoon din ang kumuha ng mga ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. May kausap po ako. Bakit si Job gano'n na lang? Hindi siya takot mawalan. Bakit? Alam niya ang may-ari at nagbigay. Walang iba kundi si Lord. May kausap po ako? May kausap po ako? Kapag alam mo ang may-ari at siya ang naglikha ng lahat ng bagay na meron ka, at kung mawala man yan, I tell you, nagsasabi ng hindi natin pag-aari, pasalamatan natin na pinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon. Amen. Hindi pong madaling mawalan. Pero isa lang po ang alam ko, salamat ipinagkatiwala ng Diyos sa maraming panahon ang mga taong yon at ang isang bagay sa buhay mo. Kaya yun ang ipagpasalamat mo. Colossians chapter 1 verse 2, sabi po doon, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya pagtuunan nyo ang inyong isip sa mga bagay nasa langit na kinaroonan ni Kristo. Nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panglangit, ang isa-isip nyo. Ano daw po ang dapat isa-isip natin? Panglangit. Sabi mo nga sa katabi mo, panlangit. At hindi daw ang mga panlupa. Amen? Bakit po? Hawak ng Diyos lahat. Ang nasa lupa, under niya. Kaya kung ikaw ay takot dito sa lupa, huwag kang matakot. Bakit? Hawak niya, pati langit at pati lupa. So hayaan natin gabayan tayo ng Diyos sa ating isip at desisyon. Amen? Ito pa pong sinabi, John 14 verse 1. Ulitin mo nga sa katabi mo, kalma ka lang. Tapikit mo nga tapoy mo sa mo, kalma ka lang. Amen? Relax lang. Yung payapang isip. Amen? Sabi po sa John 14:1, huwag na kayong mabalisa.
Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Huwag na daw tayo mabalisa, guys. Bakit? Ulitin ko, hindi takot ang ibinigay sa iyo, payapang isip. Kaya kung meron kang sakit at karamdaman, kung merong kawalan ka sa buhay mo, kung may mga takot ka, kung anumang klase ng takot na meron ka, ipayapa mo ang isip mo. Bakit? Yan ang ibinibigay ng Diyos sa iyo. Basahin natin ang John 14:27. Ano pong sabi? Basahin natin, 1, 2, 3, go. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay sa inyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso at huwag. Ano daw pong iniwan ng Diyos? Sabihin mo nga sa katabi mo, peace be with you. Sige. Nung unang panahon, ako po'y gayaan. Hindi ko pa alam dati yung pala'y peace be with you. Sakit. Yeah. And peace ang binigay sa atin. Amen? Amen po ba? Ba't ka matatakot? Peace ang binigay sa iyo ng Panginoon. Kapayapaan. Kaya kung meron kang kawalan ngayon sa pera, lakas, anything na napakaramdam mo, may kawalan sa buhay mo, may hardship ka, huwag kang matakot. Kapayapaan ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Mas piliin ang kapayapaang galing sa Diyos kaysa sa takot ng mundo. Ulitin ko po, piliin na po natin ang kapayapaan. Kung yun ay parating pa lang at hindi wala ka pa doon, pumayapa ka. Bakit? Ang langit at lupa ay pag-aari ng Diyos. Hindi ka dapat naggugulumihanan. Amen. Amen po ba? Piliin mo ang kapayapaang galing sa Diyos kaysa takot ng mundo. Ulitin ko po. Bakit hindi ka takot? Una, mas mahigit ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, mas higit ang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, dahil sa payapang isip na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya kumalma ka kapag dumadaan ka sa anumang kawalan, sakit at karamdaman o anumang takot sa puso mo. Bakit? Hawak ng Diyos ang lahat ng meron sa buhay mo. Pumalakpak po yung alam niya. Kaya niya na ngayong harapin lahat ng takot sa buhay niya. I want you to stand up. Let's declare this. Prayer, prophetic word. Sabihin po natin. 1, 2, 3, go. Hindi ako takot sa problema pagkat kasama ko ang Diyos. Laksan po natin, 1, 2, 3, go. Hindi ako takot sa problema pagkat kasama ko ang Diyos. Next, hindi ako takot sa kinabukasan pagkat may plano ang Diyos. Sige, sabihin mo sa sarili mo, go. Hindi ako takot sa kinabukasan pagkat may plano ang Diyos. Next, hindi ako takot sa tao pagkat mas dakila ang Diyos ko. Sabihin mo, go. Hindi ako takot sa tao pagkat mas dakila ang Diyos ko. 1, 2, next. Hindi ako takot sa kamatayan. Bakit? Pagkat may buhay na walang hanggan. Ulitin natin, go. Hindi ako takot sa kamatayan pagkat may buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Guys, we are mountain mover. I don't know the fear that you have. Pero isa lang pong alam ko. The power and love and sound mind, ibinigay na ng Diyos. This is my challenge. Iwanan mo ng takot. Harapin mo ngayon. Lumakad ka sa kapangyarihan. Mamuhay ka ng may pag-ibig. Magkaroon ka ng payapang isip. Amen? Huwag mong talikuran ng takot. Harapin mo ngayon. At habang naroon ka sa presensya ng Diyos, i-remove mo lahat yon. Alam ko po yung iba dito, hindi lang mountains, chocolate hills. Ang dami mong burol. At mahirap pag marami, pag chocolate hills, bakit? Hindi ka focus sa isa lang. Madudoble yung ano mo. But I tell you, this is the time to say to yourself, I am mountain mover. I can move all the mountains of fear. Bakit? Dahil binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos ngayon. Binigyan ka ng love. Alam mo, lagi ko sinasabi, we must feel always the love of God. Kasi pag mahal mo ang Diyos, I tell you,
Marami kang magagawa para sa iba, para sa sarili mo. At ipayapa mo ang sarili mo. Habang inaalis ng Diyos ang takot mo, ipayapa mo yung sarili mo. Marami na ho ang nawala sa sarili at nawala na ang buhay dahil sa sobrang stress, sobrang tindi ng depression, walang kapayapaan. Huwag kang pumayag. You have God. You are a mountain mover. That mountain, you need to remove it because you have faith. Ngayon naharapin natin. Are you ready, church? This song is a song ng Lord sa'yo. Habang nakapikit ka, harapin mo ang takot na meron ka. Amen? I want you to close your eyes. Before we sing this song, pikit ka lang, huwag mong tingnan nasa kanan at nasa kaliwa mo. Pikit ka lang. Ano ang kinatatakutan mo ngayon? Habang nakapikit ka, face that mountains of fear. Hindi mo kailangang itago yan. Hindi mo kailangang ikip. It's about time to face that mountains of fear. I don't know. Kung ito ba'y takot sa kinabukasan, sa future mo. Takot sa kabiguan. Takot kang magpanibago ng next journey in life. Kasi marami ka nakikitang ganun na nangyayari. Mag-asawahan, naghihiwalay. Anak, ganito. May mga takot ka in the future. Takot kang mabigo. Takot ka na maranasan yung sakit at karamdaman. Takot ka rin sa sasabihin ng iba na ganito ka. Ganito ka. Takot kang mawalan. Na which is lagi mong tatandaan. Kailangan mong harapin at tanggapin ang mga bagay na kinatatakutan mo. Na lahat ng yon ay hindi mo kontrolado. Lahat ng kinatatakutan mo, lahat ng mga bagay dito sa mundo, hindi mo kontrolado. Pero ito yung panahon mo para sabihin sa bundok ng takot mo na hindi ka takot. Because the power, the love of God is in you. Come on, I want you to face that mountains of fear. Habang inaawit mo ito, habang inaawit po namin ito, just close your eyes. And this is the prayer of, at sinasabi ni Lord sa iyo, alam ko ang laman ng puso mo, ika'y nananangis, nangangamba. Sa isip mo'y wala ako, ngunit di mo alam, nariyan ako sa'yo. Just close your eyes, pakinggan mo ang awit ng Lord sa'yo. Alam ko ang laman ng puso mo, ika'y nananangis, nangangamba. Sa isip mo'y wala ako, ngunit di mo alam, nariyan ako. Ito ang sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon sa puso mo. Huwag mangamba, ako ang iyong Diyos. Manalig ka, narito ako. Magtiwala ka't manalig kang lubos. Hahawakan ka sa sama. Gusto kong ma-feel mo that you are comforted and secured because God is your God. Huwag
mangamba, ako ang iyong Diyos. Kung hindi pumapayapa yung isip mo dahil sa takot, gusto kong harapin mo yung mountains of fear mo. Kasi ito ang sabi ng Diyos sa'yo. Manalig kang lubos, hahawakan ka, oh God, sasamahan ka, maging panatag ka, huwag kang mangamba, huwag mangamba, ako ang iyong Diyos, manalig ka, narito ako, magtiwala ka, manalig. Hindi ko alam yung takot na dinadaanan mo ngayon, pero ito ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Inaawitan ka ng Diyos sa lahat ng dinadaanan mo, lahat ng takot na yan. Yan ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Huwag mangamba, ako ang iyong Diyos. Manalig ka, narito ako. Magtiwala ka, manalig ka. Sige lang, harapin mo yung puntok ng takot dyan sa puso mo. At may pangako ang Diyos. Sasamahan ka, maging panatag. Hindi ko alam lahat ng fear mo, pero ito ang pangako ng Diyos. Huwag mangamba, ako ang iyong Diyos. Manalig ka, narito ako. Magtiwala ka. Hindi ko alam yung takot na meron sa puso mo, pero sinasabi ng Diyos ngayon sa'yo, hahawakan ka niya, sasamahan ka niya, kaya huwag kang mangangamba, maging panatag. Habang nakataas ang kamay mo, tanggapin mo ang kanyang pagsama. Huwag mangamba, ako ang iyong Diyos. Manalig ka, narito ako. Magtiwala ka, manalig kang lubos, hahawakan ka. Gusto kong maramdaman mong payapa ka, dahil aalisin ng Diyos lahat ng takot niya sa puso mo. Ito ang sinasabi sa'yo. Huwag mangamba, ako ang iyong Diyos. Thank you, Lord. Magtiwala ka, manalig kang lubos, hahawakan ka, sasamahan ka, maging panatag ka. Damhin mo ang yakap ko sa'yo. I want you to feel the love of God in your heart. Kay hahawakan, pagmamasdan. Woo! Thank you, Lord. Papahiring ang luha mo upang malaman mo. Nariyan ako sa'yo. Come on, just feel the embrace of God. Damhin mo ang yakap ko sa'yo. Pinapayapa ka ng Diyos ngayon. Ika'y hahawakan, pagmamasdan. Thank you, God. Papahiring ang luha mo upang malaman mo. Nariyan ako sa'yo. For the last time, damhin mo ang love ng Lord sa'yo. Damhin mo ang yakap ko sa'yo.
Ika'y hahawakan, pagmamasdan. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Papahirin ang luha mo upang malaman mo. Nariyan ako sa'yo. Huwag mangamba. Alam niyo, ramdam na ramdam ko po ang presensya ng Diyos. Hindi ko alam kung ano man ang takot na meron ka. Pero ngayon, habang hinaharap mo yan, the sound mind and power and love of God ay ibinibigay niya sa iyo ngayon. Hawakan ka, sasamahan ka, maging panata. For the last time, sinesecured ka ni Lord ngayon. Mangamba. The security ibinibigay sa iyo ng Diyos. Manalig ka, narito ako. Magtiwala ka at manalig kang lubos. Hahawakan ka. Grabe. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Maging panatag ka. For the last time, receive that peace in your heart. Huwag mangamba. Ako ang iyong Diyos. Manalig ka. Narito ako. Magtiwala ka't manalig kang lubos. Hahawakan ka, sasamahan ka, maging panatag ka. Pwede bang ilagay mo yung iyong kanang kamay sa iyong puso? Maging panatag ka. Maging panatag ka. Peace be still. Peace be still. Receive the peace of God. Receive. Receive the security in God's love. Receive the power. Receive the peace in your mind, in your spirit. Receive. 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 Receive the power. Receive the love of God. Receive the sound mind. Peace be still. Peace be still. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, salamat po sa kapangyarihan at pag-ibig at payapang isip. Hindi kailanman kami matatakot at hindi kami takot. Dahil ngayon nasa amin na ang kapangyarihan
ang pag-ibig at ang kapayapaan. Lahat ng mountains of fear ay hindi na makapananaig sa aming mga buhay. Aming pinanampalatayanan na ngayong araw na to, ang tapang at lakas ng loob, ang katagumpayan sa aming mga buhay ay aming palaging matatanggap. Salamat po, O Diyos. Inaangkin namin ang seguridad galing sa iyo, ang iyong paghawak at ang iyong pagsama sa aming buhay. Upang sa lahat ng aming haharapin, alam naming kasama ka namin, Panginoon. Salamat po sa assurance, sa security, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ngayong hapong ito, Diyos. At kailanman, hindi kami takot sa anumang aming haharapin pa at pagdadaanan. Marami pong salamat. Amin na pong dinideklara ang tagumpay at ang kilos mo sa aming mga buhay. Lahat ng meron kami ay aming mapagtatagumpayan. We thank you so much, Lord, and we give all the glory, all the praises unto you, God. This is our prayer, O Lord. In Jesus' name, amen. Pwede ba sabihin natin sa 5 tao, hindi ako takot.